Magandang umaga po sa inyong lahat. Summer season na naman po. Kaya nag-iisip ako ng paraan paano ba makakasurvive ngayon ng ating mga alagang lettuce dahil sa sobrang init na panahon. At sakto naman po, nagtumawag po sa akin si Ma'am Lovell, Engineer Lovell Elarmo dito sa Santa Rosa. At sinabi niya sa akin, meron daw palang insulator, NFT insulator. Ito po yun. To, naging interesado po ako sapagkat ito yung pwedeng makatulong. No? Hindi ko pa po na-prove. No? Gusto ko pong malaman kung ito nga po ay makakatulong sa problema natin sa pagtatanim ng lettuce sa panahon po ng tag-init. Actually, umorder po ako dito at nagpagawa po ng setup para po subukan ko sa aking farm kung malaki po ang may tutulong nito. Halika po, tingnan niyo po kung paano po ito gagawin. Ayan, kasama ko po ngayon si Engineer Lovell Elarmo. No? Gusto ko kasing malaman kung kapag po ba pinili natin ang insulator foam, NFT insulator, ay makakatipid tayo o mapapamahal tayo sa paggamit using insulator foam? No? Gusto ko lang po muna explain sa inyo, tingnan niyo po ito. Ang NFT po natin, itong downspout na ginagamit natin ay hahatiin sa dalawa. So instead po na isang buong NFT pipe o downspout ay lalagyan natin ng butas, hahatiin natin sa dalawa. So ang cost po nito, pag ginamit natin ay dahil hinati sa dalawa, magiging half lang. So engineer, magkano nga ang isang pipe ngayon na walang butas? 360, sir. Ay yung may butas? 380. So 380. So 380 po ang isang pipe. So kung hahatiin po natin sa dalawa, so 190 ang costing na lang ng pipe. So 190, tandaan niyo po yan ha. Magkano ang isang ganito? Ang isang insulator foam? 105. So 105. So dalawa pong insulator ang kailangan natin sa isang pipe. So kung kanina po yung pipe, dahil ang costing niya ay hinati natin sa dalawa dahil sa isang pipe, dalawa po ang magagawa natin. 190 plus dalawa pong insulator, 105 plus 105, 210. 210 po ang cost ng dalawang insulator. Kung 210 po siya at yung pipe ay 190, ibig sabihin 390 po ang cost per pipe na meron ng insulator at meron na siyang butas. Tignan niyo po, mas maganda na yung pagkakat niya. At sabi ko nga po sa inyo, ang purpose nito ay to prevent yung heat na pumasok sa loob ng water. So, yung benefit po nun, yung benefit na hindi iinit yung tubig sa loob ng pipe, ang cost po niya ay 10 pesos lang. Tingnan po natin, baka po mas malaki yung benefit kesa doon sa cost. So, ang gagawin po natin ay papakita po namin sa inyo kung paano mag-set up. Sabi ko po sa inyo, engineer, lahat ng gagawin natin, o-orderin ko. Order ko po yun para hindi na po ako sa bahay gumawa. Dito ko na pinagawa. So, ngayon po, i-discuss lang natin kung paano yung pag-set up. At kung gusto nyo po, mamaya, kontakin nyo na lang si Engineer Elarmo para magpa-set up din kayo sa kanya or bumili kayo sa kanya ng insulator foam. Pero ang purpose ko po dito ay para matutunan nyo kung paano mag-set up at malaman po natin yung cost sa pagsa-set up. Yan po ang gagawin natin ngayon. Sabi po natin kanina, yung isang downspout ay hahatiin natin sa gitna. Tingnan nyo po. Yan. Yan. Minamarkahan lang po niya. Yan. Hahatiin po yan. Dapat hating-hati yan. Yan. So, mas madali po maghati sa gitna kaysa magbutas ng pipe. Yan. At sa kabila din po, ganun ang gagawin. Yan. Yan. After po niyang guhitan, kakat na po niya yung pipe. Ayun. Nahati na po yung isang pipe.
So, ito na po siya. After po natin i-cut yung pipe, dalagyan po natin ito ng end cap. Bakit po end cap ang gagamitin natin? Kasi ang gagawin po nating inlet ay gagamit po tayo ng microtube. Yung itim po, the microtube, na mayroong control valve. Kaya yun ang gagawin natin. Yan. So, pagdidikit po ng end cap, ang gagamitin lang naman natin ay Atlanta pa rin. Atlanta Solvent Cement. Subok na po ito. Ito rin po lagi kong ginagamit sa pagdidikit po ng end cap at saka ng pipe. Yan. At wala pong leak. At malinis. Half lang. Damihan nyo lang po ang lagay. Lalo na sa mga sulok para sure na hindi makakapasok ang tubig or makakalabas ang tubig. Yan, ganyan lang siya. Yan. Okay. Nilagyan lang po niya ng gano'n para ano, so, humigpit yung kapit at nandumikit. Yan. Habang gagawin po natin, set up po natin yung table gamit po ang slatted angle bar, no? Mas madali po kasi itong i-set up, mas madaling gawin, mas pantay siya. So ito po yung gagamitin natin. Ayan, ang gagamitin natin klebe ay 2 inches from start. Gano'n yung pagitan natin doon sa pangalawa at saka sa pangatlo? Bali ito po sir, ang pinakang mataas po natin is 80 cm po. 80 cm. Tapos magiging dulo po niya is kung tayo ay magkiklebe po ng 2 inch, bali po yun ay lumalabas na 5 cm po. Yan, ngayon, bali po yung paa natin is 4. Ngayon. So ito, 80 cm. Yes po. Tapos yung itong magiging isang pinakadulo, magiging 75 cm. Yes po, 75 po yan. Ito po, naputol ko na po yan sir. Ayan. So ito ay 75 cm. Yan. Ayan. Yung 75 cm po, yun po yung sa pinaka-drain. At ito naman po yung sa pinaka-inlet, ito ay 80 cm. Tama po. Ayan. Yes po. So, yung pangalawa at pangatlo, ang basihan po nito, yan. Yung basihan po nito sir, ganito. Pag po na ito yun, syempre, ang magiging space niyan is 3 space. Ngayon, yung pong 5 cm na i-divide po natin ngayon sa 3. Tapos, di-divide sa 3. Yes po, pagka-divide po ng 3, ang lalabas po doon, yun yung una mong cut sa ilalim para mas bumaba to. Tapos sa third na stand or pa, yun yung lumabas po noon, yun po ulit kakat nyo pero dodoblehin nyo. Okay. Halimbawa, yung 5 na yon, 5 divided by 3 ay sagat? 1.66. Opo. 1.66. So, itong nasa second po, 1.66 babawasan natin ng 1.66. Yes po. Pero ito, babawasan natin siya ng 3.33. Opo, yes po, 3.33. 3.33 cm. Tapos yung the last po is, yun na po, yung 75 cm. So, yun. Ang ginawa natin, dinivide natin sa 3, 1.66. So, 80 cm less 1.66, pero yung pangatlo, less 3.33. Ayun. Tama? Magaling. Yes po. Tapos na po tayo doon sa table. Ito yung pinakapatungan ng gutter. Tapos nasa gitna po yung butas. Diretso ito. Ito na yung pinaka-drain niya. Diretso ito doon mamaya sa reservoir. So ilalagay natin ay 2 na PVC pipe.
Yan, dadali na po natin dito. Ayan. Sa isang table po na to ay mayroong 6 na pipe. Ang pagitan po natin ay 4 inches. Yan. So ito po siya, di ba nakikita nyo to? Ipapatong lang naman natin. Yan. Yan. Dahil po nakapatong lang siya, yan. Madali po nating tanggalin at napakadali po maglinis ng pipe. So kung ano man yung mga mancha, kung ano man yung mga bacteria, mga fungus doon sa loob ng pipe, madali nating tanggalin, madaling sabunin, madaling linisin. Dahil nakaganyan lang siya. Anong size ng barena na gamit mo? Ito po, 316. 316. Opo. Itong drill bit, 316. 316 drill bit. Ano ang purpose niyan? Ito po kasi, sir, ito yung kakabitan ng single bulb natin. Di ba may thread po yung single bulb natin? So nilalagyan mo siya ng thread. Yes po, para mas makapit po. Ah. Ito po yung sa pump. Ngayon, meron po siyang kasamang ganito, parang adapter na may thread. Ito po, para sa yan, sa pump po. Ito po yung may thread. Ngayon, iba-iba po yung size nito. Ngayon, depende po sa watts na gagamitin mong pump. Ito po kasi is 35. Ngayon, yung adapter niya kulay black, ang fit po dyan is 3/4 na white na PVC pipe po. Kaya ang ginawa ko, nag-reducer po ako para maging 1/2 yung supply. Ngayon, nagkabit po ako dito ng T para sa binturi po. Ngayon, ito pong binturi is may thread. Kailangan po natin magkabit ng female threaded para may kabit po natin tong binturi. Ngayon, kailangan din po natin magkabit ng onion patente para po yung supply niya na ito po ay nare-remove, magkahiwalay po yung papa at supply. Pero actual na po natin dito. Ano ang tawag doon? Alin po? Onion patente po. Ito. Onion patente. Na 1/2 po. 1/2. Yes po. 1/2 na onion patente. Ano palagay? Tapos yung black na yon ay Venturi. Venturi po. Ayan. Ayan. Kung mapapanood nyo sa mga video ko, yung Venturi na yan para mag-produce siya ng oxygen.
Nilagyan natin ng hiwa ito dahil titiklop natin ganon. Kasi kapag hindi natin ginawa at straight yan, bumabalik yung tubig. So na lumalabas siya, natatapon, hindi siya pumapasok sa drain. Kaya after nating lagyan ng hiwa, i-heat gun natin para sa tumupi. Basang-basahan para Yan. hindi may mapasok. Yan, basang-basahan, tapos pag malambot na siya, yan, ibaba nyo lang itupi. Again, ang purpose niya para yung tubig ay diretso sa drain, hindi babalik at hindi dadaan sa ilalim yung water. Ayan, tapos na po yung ating project. Tapos na itong NFT table na mayroong 6 pipes gamit ang insulator. NFT insulator. Ayan. So, buksan po natin, tingnan po natin kung gumagana. Sige. Tingnan nyo po, napagana na natin siya. Ito yung tulo ng kanyang tubig. Ang purpose, para kung meron tayong control valve, in case na wala ng laman tong line na to, pwede natin siyang patayin. Ayan. Ayan. Tingnan nyo po, iyan yung daloy ng water niya. Hindi ho naiipon ng tubig sa loob kasi gumamit tayo ng 2 inches na klebe. At nakabukas na po yan lahat. Hindi ho naiipon din ang tubig dito kasi nasa gitna po yung ating drain. Tingnan niyo po. Dahil po ito ay madaling natatanggal, madali po siya linisin. Ayan. Tikabit lang siya. Na. Diba? Try po natin yung cup. Tingnan nyo. Lapat na lapat po yan sa ilalim. And tingnan nyo dito, sa ibabaw. Yan. Dalawag lang siya. So, saktong-sakto po ang pagkakagawa. So, ito na po yung end product natin. Yung, tapos na yung project natin. Abangan nyo na lamang po sa susunod yung paglalagay po natin ng tanim. Magtatanim po tayo ng lettuce gamit yung table na to. So sana po natutunan yung gumawa ng NFT insulator. And then let's see po kung ano magiging resulta ng paggamit natin ng ganitong klaseng sistema. Again po, kung gusto nyo umorder at huwag na magpakihirap sa paggawa nito, pwede po natin kontakin sila Engineer Lovell Elarmo para ho umorder. At kayo na po mag-usap sa presyo. Hindi ko pa po alam ang price ng aabutin nito. Kaya sana, Engineer, maraming salamat. Si Engineer, ayan. Ayan, maraming salamat, Engineer. At sana, again, may natutunan muli kayo sa ating YouTube video. Maraming salamat po.